Purihin ng Diyos sa araw na ito at muli po ay tatanggap po tayo ng kapahayagan sa salita ng Panginoong Hesus na atin ngayong pagbubulay-bulayan. Manalangin po muna tayo. O Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong kadakilaan at sa bawat kalakasan na nahatid ng iyong mga salita. Lord, hallelujah, bayaan niyo po o Diyos na ang maipapangaral po ngayon ay magsilbing inspiration po sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Holy Spirit, be with us in Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay makikita po natin sa John chapter 12 verse 26 na kung saan ang sabi po doon ay, if anyone serves me, he must follow me. And where I am, there will my servant also be. If anyone serves me, the Father will honor him. At ito po ay binigyan natin ng temang the greatest honor is in God's service. Amen. Ang pinakadakilang parangal, salamat Panginoon, ay sa pinakadakilang parangal at karangalan po ay sa paglilingkod natin sa Panginoong Jesucristo. Amen. Glory to God. Hallelujah. Marami pong kaparaanan paano tayo makapaglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Kung sa loob naman po ng church, hallelujah, maraming mga volunteering work, kagaya po ng iServe. Amen. iServe, doon po sa amin, ay tawag doon ay iServe. Yung mga nagvo-volunteer as ushers, yung ganon. So, lahat po yun ay kinikilala ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng bawat ginagawa natin, ito man ay hayag o hindi, ito man ay nakikita o hindi, basta ginagawa natin sa Panginoon po. Hallelujah. That is considered the highest honor, the greatest honor of all. Yung ginagawa natin para sa Diyos. Nagyayaya ka ng mga tao, nagsasabi ka ng pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Hallelujah. Ito po yung isang gawain na walang nakakakita. Isa, magbibigay lang po ako ng halimbawa ng gawain na hindi nakikita rin ng ating kapwa-tao. Yung panalangin. Yan. You are praying for your fellow in the church. Nananalangin ka para sa church mo, para sa mga tao, sa mga kaibigan mo. Hallelujah, you're standing in the gap for your brethren. Yun, you are standing in the gap for your fellow, yung ganyan. You are interceding for them. Yung mga ganyang bagay po ay hindi po talaga nakikita ng tao. Pero yan po ay isang paglilingkod sa Panginoong Jesucristo, na kung saan yan ay may mataas na karangalan. Ang bawat ginagawa natin para sa Diyos ay mayroong karangalang hatid sa Panginoong Jesucristo at sa ating sarili din po. Amen. Kasi sinabi dito, if anyone serves me, sabing ganyan, he must follow me. Siyempre, pag sinabi ng Panginoong Jesucristo na he must follow me, ang Panginoong Hesus, huhulmahin niya tayo. Yung ating mga puso gagawin niyang mapagpakumbaba. Yung ating mga puso hindi niya gagawing makasarili na tayo lang yung nasusunod o gusto natin ay yung nakikita yung ating paglilingkod. Hindi yun po kasi ang kaparaanan ng Diyos. Gustong ng Panginoon yung bang siya ang ating napaparangalan sa ating paglilingkod. Amen. He must follow me, and where I am, sabi niya, there will my servant be. Amen. Where I am, there will my servant be also. Amen. Hallelujah. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi po yung pangangailangan lang natin ang ating tinitingnan. Of course, first and foremost, yung pangangailangan natin. Ano ang pangangailangan natin? Para makapaglingkod tayo ng gagaling sa ating puso, ng tapat sa Panginoong Hesus. Pangangailangan natin
ang ating koneksyon sa Panginoon. Ang pangangailangan natin ay ang oras na ibinibigay natin sa Panginoon. Ang pangangailangan natin ay yung kapuspusan na dulot ng Panginoong Hesukristo, dulot ng pakikipagniig sa Kanya. Dahil doon nang gagaling ang ating kalakasan, doon nang gagaling ang ating direksyon ng paglilingkod sa Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. At ang sabi dito, if any, amen, hallelujah, mayroon pa lang pong naisingit na revelation, na kung saan, ang sabi niya, kung nasaan ako, nandoon din ang aking lingkod. Sabi niya, hallelujah. Alam niyo, God just speak in my heart, ang Panginoon ay nasa lahat ng dako. Gusto niyang ipakita yun sa atin, that He is everywhere, at nandun din siya sa mga taong wala pang Kristo sa puso. At nandoon siya sa mga taong lubos na nahihirapan. Nandoon siya sa mga taong lubos na nasasaktan. Nandoon ang Panginoong Hesukristo. Nandoon siya sa mga taong lubos ang pangangailangan sa Kanya. Alam man ng tao na kailangan niya ang Diyos, o alam man ng tao na mayroong Diyos, nandoon ang Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, ang ipinapakita ng Diyos sa ating pag-aaral ngayon ay yung puso niya, yung pagmamalasakit niya, yung pagmamahal niya sa kanyang mga nilalang. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao, kahit makasalanan man ito. Pero hindi niya niyayakap at minamahal yung kasalanan, kundi yung tao ang kanyang minamahal. Amen. Hallelujah. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesukristo, if anyone serves me, he must follow me. And where I am, there will my servant be also. Hallelujah. Ang Diyos ay malapit sa mga broken-hearted. Kaya nga, yung bang sabing ganyan ng Panginoon, kapahayagang revelasyon. Hallelujah. Ang Diyos ay nandoon sa mga may basag na puso. Ang Diyos ay nandoon sa mga nag-i-struggle sa kasalanan. Ang Diyos ay nandoon sa mga nangangailangan ng katugunan. Ang Diyos ay nandoon sa mga pusong hapis. Hallelujah. Ang Diyos ay nandoon sa spiritually squattered. Hallelujah. Squattered spiritually. Nandoon ang Panginoong Hesukristo. Hindi siya nandoon para sa mga kasalanan nila. Hindi siya nandoon para sa mga anumang kaguluhan meron sila. Pero nandun siya dahil gusto ng Panginoon na magpakahayag sa kanila. Gusto ng Panginoon na ipakita na nilalang, nandito ako. Buhay ako, mahal kita, gusto kitang hanguin. Gusto kitang alisin, gusto kitang samahan, gusto kitang hallelujah. Amen. Glory to God. Alam nyo, ang dealing na naman ng Panginoon, sorry, ay habang yung mga lugar na iyon ay gustong dalawin ng Panginoon. Siyempre, gusto niyang dalawin sa pamamagitan ng ating mga paglilingkod, sa pamamagitan ng ating mga pagtugon, sa pamamagitan ng ating mga pagsunod sa Panginoon. Yung listening, sa pamamagitan ng ating pag-obey, sa pamamagitan ng ating pakikinig sa Kanya, pag siya ay nag-utos sa atin. Sorry. So, mahal ng Panginoon lahat ng tao sa mundo. Kahit na yung pinakamasamang tao, mahal ng Diyos yan. Hallelujah. Hindi yung gawa nila ang mahal niya, kundi yung tao mismo. At hindi rin kinukonsinti ng Diyos ang mga maling gawa. Kaya nga gusto niyang dalawin yung mga tao na yon. Gusto niya silang
gusto niyang ipakita ang kanyang pagmamahal. Nananawagan siya, hallelujah, amen Lord, ng mga tao na tutugon para sa panawagan niya, para mapuntahan ang mga taong lubos na nangangailangan sa Panginoong Hesus. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Mahal ng tao, mahal ng Panginoon ang lahat ng tao. Amen. Oh, glory to God. Purihin ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. If anyone serves me, the Father will honor him. Pararangalan siya ng Panginoong Hesus. Napakaraming ngayon siguro mga Christmas party, may mga rewards. May mga rewards ang mga empleyado. For example, yung sa sale, kung sino yung pinakamaraming nabenta, ganyan. May mga achievement awards na kung saan may mga regalo. Yan. Pag once na nakatanggap tayo ng achievement award, wow, feels so good. Amen. Siyempre naman, sino ba naman ang tatanggap ng karangalan na hindi magkakaroon ng kasiyahan, di po ba? How much more? Yung karangalang mula sa Diyos. Kaya ang sabi ng Bible, if anyone serves me, hallelujah, sa John 12:26, he must follow me. And where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Glory to God. So, ang ating tema ay the greatest honor is in God's service. Amen. Titingin po tayo ng dalawang serbisyo sa Panginoong Jesucristo. Kind of service sa Panginoon. Mag-isip nga po kayo kung ano yung mga kind of service. Siguro kapag isip na kayo, no, sa konting segundo. Amen. Ako, titingin tayo sa dalawang kind of service. Service natin sa church at service natin sa ating pamayanan. Yan. Sa ating mga trabaho, sa ating mga workplace. Amen. Sandali lang po, nangawit yung aking paa. Yan. At yung uri ng service na isa na hindi siya lantaran, yung hindi siya nangangailangan ng lakad-lakad o physical na manpower, yung ganon, ito po ay ino-honor ng Panginoon. Actually, para sa akin, ito yung po yung pinakamataas na paglilingkod eh. Ano po yun? Sige po, hulaan nyo po. Yun ay ang panalangin. Yan. Paano natin masasabi na ang panalangin ay isang paglilingkod sa Diyos? Kasi, pag tayo naglilingkod sa Diyos, hindi lang naman yung tao ang ating pinaglilingkuran, pero makikinabang ang tao kung i-exercise natin ang paglilingkod natin sa pamamagitan ng panalangin. Una't higit sa lahat kasi pong makikinabang ay yung sarili natin mismo. Kasi tayo yung, yung kunyari ito yung Panginoon, tapos ito tayo, no? Siyempre, ang unang nakakalapit sa Diyos ay yung sarili natin. So, ang unang tatanggap ng mga revelation mula sa Diyos ay tayo. Kasi tayo ngayong yung nananalangin. Pagkatapos, yung bunga ng panalangin, prayer really makes us, in line in the Word of God. Prayer really refuel our strength, our love to God. Hallelujah. Yung dedication natin, nare-refuel yan. Yung kalakasan natin, yung pagmamahal natin sa Panginoon, yung paglilingkod natin, hallelujah. Nagagas up yan sa pamamagitan ng panalangin.
At kung ginawa natin yon, hallelujah, yung self natin na isasatabi, at ang Diyos ang pumupuno po sa atin. At pag once ay nangyari po yan, bukod sa tayo ay makikinabang, syempre tayo ay gagamitin mightily ng Panginoong Hesukristo, at higit sa lahat po, makikinabang ang ating kapwa. Kasi hindi natin sila malalabanan ng again, yung flesh to flesh, yung ganyan. Kundi, hallelujah, ang Diyos, ang siyang kukontrol po din sa atin sa lahat ng ating gagawing pakikitungo sa ating kapwa po once na tayo ay nanalangin. So, yan ay isang paglilingkod na hindi hayag sa mga tao, but it is very rewarding. Ina-acknowledge ng Panginoon yan, kinikilala ng Diyos yan, at binibigyan niya yan ng karangalan. Amen. Ito pa yung isa, no, na doon sa panalangin. Uri ng panalangin pala. Isang uri ng panalangin. Bukod sa panalangin mo para sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay. Ang isang uri pa ng panalangin ay yung you are standing in the gap para sa iyong kapwa. Intercession. Yung nananalangin ka para sa iyong kapwa. Para sa akin po, greatest honor yan. Kasi, lahat tayo ay lahat tayo ay may sari-sariling pasanin. Lahat tayo ay mayroong sari-sariling haharapin at pinagdaraanan. At alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Ngayon, kunyari, ito yung yung bridge. Tapos, yan, may pinagdaraan ng maagos masyado. Ito ang Panginoong Hesukristo. Alam nyo kung nag-i-intercede tayo, ito yung ating kapwa. Alam nyo kung nag-i-intercede tayo, saan po tayo dyan? Ito yung ating kapwang ipinapanalangin natin. No? Ito ang Panginoong Hesukristo. Nag-i-intercede tayo, nananalangin tayo para sa ating kapwa. Maagos ito, maagos. Kunyari, maraming tinik o ano man, kahit na walang baha o hindi ilog, dagat, mahirap lakaran, yung ganyan. Tapos dito naman sa taas, senaryo na lang po ninyo. Saan po tayo dito? Ito po tayo. Sample lang po yan na. Example lang. We bridge po the gap between our fellow to God. Ganun po. Tayo ay namamagitan para sa ating kapwa sa Panginoon. We stand on the gap. Tayo yung Lord, hallelujah, yung kapatid ko, Panginoon. Lord, katagpuin mo po siya, O Diyos, hallelujah. Tayo po yung ganon. At napakalaking gawain yan. Nakikilalanin ng Diyos sa atin. Pag tayo pa ay nanalangin. At ang isa pa, tayo rin po ay nakikinabang. Kasi hinahambol tayo ng Panginoon. Alam niyo ba na generous giving din po ang panalangin? Kasi inilalapit mo sa Diyos yung pangangailangan ng kapwa mo. Kaya that is a very generous giving po. Yung generous po, pagiging generous natin, hindi lang po sa pera yan, o hindi lang sa mga bagay-bagay na may katumbas, katapat na pera. Kundi generous din po, pagiging generous din po, pag tayo ay nananalangin sa ating kapwa. Alalahanin po natin sila. Magtulungan tayo. Yan po ay kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Yung tayo ay manalangin, hindi para sa atin, kundi para sa ating kapwa. Kung minsan nga, tingnan nyo ang pagmamahal at kahalagahan ng panalangin, ha? Ang pagmamahal at kahalagahan ng panalangin, yung hindi mo naman iniisip yung tao, wala ka namang natatanggap na balita sa tao. Pero habang nananalangin ka, o kahit na anumang ginagawa mo, ikakalabit ng Diyos sa'yo yung tao. Kasi mahalaga ang tao sa Panginoong Hesus at mahalaga ang panalangin.
Ang ibig sabihin niyan, yung tao may pangangailangan sa Diyos. Maaring kailangan niya ng saklolo na nanggagaling sa Diyos. Isang saklolo na magdudulot sa taong ito na magpapatuloy ang araw niya, na mapagtatagumpayan niya kung ano man yung sitwasyong meron siya. Tingnan niyo yung kahalagahan ng panalangin at yung pagmamahal ng Diyos doon sa ipinapanalangin, ang pagtitiwala at pagmamahal din ng Panginoon doon sa nananalangin. Tingnan niyo ha, ang buti ng Panginoong Hesukristo. Kaya, napakahalaga po ang panalangin at ang pagtayo natin sa panalangin para sa ating kapwa. Palagi naman pong mahalaga kung ikaw ang ginamit ng Diyos. Ang ibig sabihin, gusto ng Diyos na bigyan ka ng karangalan. Sa'yo, napili ng Diyos na ibigay yung isang karangalan. Karangalan ng paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Personal na panalangin at panalangin para sa ating kapwa. Para panalangin para sa ating bansa. Kaya nga po ang tema natin ngayon, the greatest honor ay nasa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Tingnan nyo, walang nakikakita, walang nangangakita dyan sa panalangin. Kung minsan nga, nandito tayo, may katabi tayo. For example, nasa crowd tayo, hindi alam ng tao kung nananalangin ka. Hindi rin alam ng tao if you are interceding for somebody. Amen. Kasi, ang panalangin, talagang dinadala tayong sa pagpapakumbaba sa Panginoon. At kung papansinin natin, ang salita ng Panginoon about humbleness, grabe. Ang ating bansa, pakikinggan ng Panginoon at pagagalangin niya. Anong una niyang sinabi? If my people will humble themselves, pray. Seek my face, turn from their wicked ways, then I from heaven will heal their land. Amen. Hear their prayers and heal their land. If my people will humble. Kasi, mahirap at hindi pwedeng magkasama ang prayer at ang humble at ang pride. Kasi ang prayer po, yan po yung yung bang ginagawa tayong mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ang panalangin ay pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa ating mga buhay sa anumang sitwasyon. Amen. Isa lang po yan na na gawain na talagang binibigyan ng karangalan ng Panginoong Hesukristo. May mga panahon din noon ang hirap kong manalangin, tapos yung bang parang wala ka namang dyan, yung bang parang walang thrill, yung ganon. Pero alam niyo, sa totoo lang, greatest honor po talaga ang panalangin. Kaya I encourage everyone na matuto po tayong manalangin sa Panginoong Hesukristo. Kasi simple lang po yung panalangin pouring out our hearts. Kung ano yung laman ng puso mo. At pwede tayong at kung mayroon mang tayong pwedeng magpakatotoo sa buong mundo at sa mga tao, sa panalangin po. Hindi po tayong pwedeng maglagay ng maskara o hindi po tayo pwedeng magpakaibang pagkatao pagdating natin sa panalangin. Kasi kita ng Diyos ang ating mga puso. Kita niya lahat sa atin, inside and out. Lahat alam ng Panginoong Hesukristo. At hallelujah. Sa panalangin din, nagpapakahayag ang Diyos sa atin. Kaya napakasagradong gawain ang panalangin. Ito ang isang bagay na hindi natin pwedeng isatabi. At kung mayroon man tayong dapat na dala-dala palagi sa atin, hallelujah,
ay isa po doon ay ang panalangin. Naalala ko may mga bag raid, yung ganyan, yung mga nagre-raid ng bag, yung biglaan, house raid, yung ganyan. Ito, kunyari lang, sa bag raid, na ganyan, kung aalis tayo sa bahay. Ano yung kailangang dala-dala mo? Maraming nagsabi, cellphone. Marami ring nagsabi, itong dalawang to ang hindi mawawala eh. Pera, syempre, kung aalis ka, hindi mo naman tahanan ng buong paligid na pag nagutom ka, kukuha ka na lang sa tindahan, kailangan may pera kang pangbili. Number 2, cellphone. Yung iba, cellphone naman ang kanilang number 1 kasi sa cellphone nila may pera. Yung ganon. Sa buhay Kristiyano po, sa spiritual raid, ang kailangang dala-dala natin ay ang panalangin at ang salita ng Panginoon. Kasi yung dalawang yon, hallelujah, kikilos at magbibigay sa atin ng kalakasan sa ating pamumuhay dito sa mundong ito. Amen. Na mayroon po akong ginawang pinagbubulay-bulayang kaninang madaling araw na mensahe. Pero parang nagtagal tayo sa panalangin. At maaring bukas na lang siguro natin ipagpapatuloy muli ito. Kasi gustong bigyang diin yung panalangin. Napakahalaga po talaga ang panalangin. Bukod sa salita ng Panginoong Hesukristo, kasing halaga rin po ito ng panalangin. Magkasama po yan. Hindi pwedeng magkahiwalay yan. Ang salita ng Panginoon, doon tayo naliliwanagan kung ano yung mga dapat nating ipanalangin. At yung salita ng Panginoon, hallelujah, yun yung mga kaparaanan, yung kung ano yung ating mga ipapanalangin. At ang ating panalangin, yun ang nagbibigay buhay. Hallelujah. Para kumilos sa atin, mga pagkatao, ang salita ng Panginoong Hesukristo. Kaya hindi pwede, kagaya ng tubig. Tubig po ito ha. Okay, yan tubig. May lamang tubig. Hindi naman po pwede na yung tubig ay nandito lang sa kamay ko para pag nauhaw ako ay iinumin ko. Hindi naman po pwede na magdadala ako ng tubig kasi baka pag ako'y nauhaw habang nagsasalita ako, yung bang mayroon akong maiinom. Dahil kailangan natin ng tubig. Lalo na pag nagbibiyahe tayo, nasa labas tayo, kailangan natin ng tubig. Hindi naman po pwede na magdala tayo ng tubig na ilalagay natin dito sa ating mga kamay. Na para pag nandyan tayo sa traffic, nauhaw tayo, yung tubig nandyan pa rin. Iinumin natin, hindi po. Kung di, kailangan may mag tayo. Ayan. Yung mag ko na galing sa iServe o Flex. May mag yung ano ba tawag dito? Yun, may lagayan tayo ng tubig. Para pag oras na nauhaw tayo at kinailangan natin ang tubig, meron tayong maiinom. Ganyan din po sa salita ng Panginoon at sa panalangin. Hindi po naghihiwalay ang salita ng Panginoon at ang panalangin. Napakahalaga po yan. At napakaraming patotoo. At halos lahat ay patotoo. Kung gaano kahalaga ang panalangin at yung pagkilos ng panalangin sa buhay ng tao. Si Shadrach, Meshach at Abednego, nung itinapon sila, nanalangin sila.
pero taglay-taglay nila ang pagkakilala nila sa Panginoong Hesukristo. Si Daniel, nung itapon siya, hallelujah, taglay-taglay niya ang salita ng Panginoong Hesukristo. Kilala niya. At nananalangin siya. Yung noong ikinulong, taglay nila ang salita ng Panginoong Hesus at nanalangin sila. Kaya, ang pananampalataya natin ay nagkakaroon ng buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nalalaman natin at sa pamamagitan ng paghingi natin sa Panginoong Hesukristo, pag-claim natin, pag-plead natin sa mga pangako ng Panginoong Hesukristo. Ano ang tawag doon? Siyempre, panalangin. Kaya napakahalaga po ang panalangin sa buhay natin. Lalo na pag madaling araw, hallelujah, ang naririnig lang natin, yung ingay ng yung electric fan lang, o kung may aircon naman, yung aircon yung iba, wala ka talagang naririnig, tahimik na tahimik. Hallelujah. Doon tayo tumayo. Doon tayo manalangin. Napakasarap. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So, yun po yung ating aral ngayon. At bukas ay, kung ito pa rin po yung mensahe ng Panginoon, bukas, maitutuloy po natin. Pero ang ganda po eh. Ibabasa ko na lang po sa ating pagwawakas. The greatest honor is in God's service. Sa John 12:26, if anyone serve me, he must follow me. And where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. The greatest honor of all ay yung mga ginagawa natin para sa Panginoong Hesus. Sa church concern, yung mga kagaya ng mga I serve, yung mga nagvo-volunteer, volunteering work, yan. Yung mga, ang sahod ay ang Panginoon, ay ang karangalang mula sa Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Sa mga offices naman, yung ginagawa natin ng tamang ating trabaho sa Panginoong Hesukristo, yan po ay dakilang karangalan para sa Kanya. Nang gaya ng sabi ng Colossians 3:23-24, work with all your effort and enthusiasm, not just for human bosses or appearances, but as a service to Jesus Christ, with the understanding that He is your true Master and will provide a heavenly reward. Ayan, o. Appreciate everything we do. Yun po ang Panginoong Hesukristo. Ina-appreciate niya lahat ng ginagawa natin. The greatest, hallelujah. In our service to God, sometimes we fail, but God is so faithful that He pick us up. Amen. God bless our heart as we serve Him. So, bukas na po natin ipagpapatuloy ito para mabibigyan po ng diin. At pag binabasa lang kasi, parang kaya mas maganda po yung talagang habang tayo nangangaral, mayroon nga po tayong outline, pero habang tayo nangangaral, nakadepende po yung ating pagsasalita sa banal na Espiritu Santo. At ngayon po, ang binigyan lamang ng diin ay ang sa panalangin po. It will be rewarded. It will be honored by our God. Hallelujah. At yan po ay kayang gawin ng lahat ng tao. Ang panalangin, ang manalangin sa Diyos, ang manalangin sa kanyang kapwa. Hallelujah. Manalangin po tayo. At kung sakaling may mga prayer request man po kayo, i-send nyo lang po sa akin sa Messenger o kahit po sa mga post dito, mababasa ko naman po. O Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Kayo pong patuloy na manguna po. Kayo po ang patuloy na
maghari po sa amin. Salamat at mayroong panalangin na kung saan direkta po kaming nakakatanggap ng kapahayagan mula sa inyo. Direkta po kami sa iyong presensya, Panginoon. Direkta po kami sa puso at kalooban mo. Lord, tulungan mo po ang bawat isa na magkaroon ng lakas ng pangangatawan para dalhin ang mga sarili sa panalangin, Panginoon. That, Lord, we will find ourselves, Lord God, hallelujah, enjoying your presence through prayers, Lord. Hallelujah, Jesus. And also, Lord God, the pleasure of standing in the gap for our fellow. Kasi, Panginoon, kabahagi kami sa kanilang tagumpay. Without them knowing, Lord God. And for us, Lord naman ay yung gloria na nanggagaling sa iyo. Para sa amin naman po, yung makapagdala kami ng glory sa iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po. And Father God, I pray sa mga taong nangangailangan ng panalangin. Lord, si Nanay Lita, patuloy na bigyan mo ng kagalingan, O Diyos. Ang kanyang katawan ay bigyan mo, O Diyos, yes, Lord, that it will be in line in your word. Her muscles, Lord God, yung mga ligaments niya, Lord, the bones, Lord, yung mga ugat niya, it will be, Lord, hallelujah, bumalik kung paano ang pagkagawa ng Panginoon dito. I command all of those to in line in the Word of God. That the Bible says, hallelujah, you called Nanay Lita to live in righteousness, and by your stripe, she is healed. And Lord, bless mo yung mga anak niya na tumitingin po sa kanya. Yes, si Jeff at yung isa, Panginoon. Thank you, Lord. And Father God, salamat sa kumpletong kagalingan ni Rochelle. Lord, sa mga nangangailangan ng kagalingan. Lord, I give you all the glory sa patutuo, Panginoon, sa ginawa mo sa buhay ni Ate Edith. At Lord, salamat. Continuous na po at ano na po yun, Panginoon? Close case na po yun dahil pinagaling mo na siya ng tuluyan. And so with Ate Miles, thank you for her healing. Lord, hallelujah, sa mga nararamdaman namin sa katawan, salamat sa kagalingan, O Diyos. At sa pag-iingat mo sa bawat isa po sa amin. Yes, Lord, I remember my sin family. Lord God, salamat sa pag-iingat mo sa kanila, Panginoon. Patuloy na pagkatagpo mo sa mga pangangailangan nila. Spiritual, Panginoong Jesus. Thank you, Lord. At maging yung aming payatas mission, Lord God, salamat po. Kayo po ang bahala at manguna po doon. Salamat po, Ama. Sa inyo po ang papuri. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. At sa lahat ng concern ng bawat isa, Lord, I pray that you will meet all our concerns because our resources and yung kaalaman namin are all limited. But you are God. You are unlimited. Lord, thank you, Father God, in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang Panginoong Hesus. Dakilahin po natin ang Panginoon. Magandang umaga po muli at ang kapayapaan, pag-ibig, pagsama, pagmamahal ng Diyos ay sumaatin. Amen. Shalom.